Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Yan, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Happy midweek po mga kapatid. Saan man kayo naroroon, ang kabutihan ng Panginoon ang sumaating. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hindi kasangkot. Hindi kasangkot saan? Pero gusto kong maging kasangkot sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang nagmamahal sa amin. Kami patuloy na sumasambat nagpupuri sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ng aming pong maikling pag-aaral ng banal na kasulatan. Bigyan niyo po kami ng puso, kalinawan ng pag-iisip at malawak na pangunawa at aming pong madigest sa aming pong puso't isipan ang inyo pong mga moral lessons na nais na ituro sa amin ngayon. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan, 2 Timothy 2:4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. So sabi po dito mga kapatid, yung kasangkot dito na hindi dapat tayo maging kasangkot doon sa kasamaan. Yan. Dapat ang isang sundalo, kasangkot lagi siya sa kabutihan. Hindi sa mga krimen, kundi sa kabutihan. So tayo ay mga kawal ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. So dapat tayo ay laging kasangkot sa gawain ng ating Panginoong Diyos at hindi sa mga kabalbalan ng buhay o kalayawan ng buhay, kundi sa gawain ng ating pong tagapagligtas. Ang sabi po dito sa mga makalangit na dako, nais ng Panginoong Jesus na ang kanyang binili na pag-aari ay hiwalay ang kanilang mga sarili mula sa lahat ng bagay na maglalantad sa kanila sa tukso. Tayo ay sa Panginoon sa pamamagitan ng paglikha. Tayo ay sa Kanya sa pamamagitan ng pagtubos. So makikita po natin dito mga kapatid. 2 times you are mine. Yan. 2 times na tayo ay sa Panginoong Diyos. Una, nung nilikha niya tayo at pangalawa, tayo ay Kanyang tinubos. At gusto ng Panginoon na ang mga mananampalataya na Kanyang nilikha at tinubos doon sa krus ng Kalbaryo ay mahiwalay sa lakad ng tukso. Ibig sabihin, mahiwalay na hindi ang kanilang sarili maiangat upang hindi prone sa tukso ng kaaway. Or sabi pa dito mga kapatid, hindi tawag dito, hindi siya maihalo sa mga kasamaan at layaw ng sanlibutan mga kapatid. Ang lahat ng ating mga pandama ay dapat panatilihing matalas at masigasig upang mailagay natin ang ating sarili sa tamang kaugnayan sa Diyos. So sabi dito mga kapatid, ano daw po ang pananatilihin natin? Yung matalas, masigasig. Upang yung po ating sarili ay laging nakaugnay sa Panginoon Diyos. Dapat matalas at masigasig ang ating damdamin na hindi tayo basta-basta madadala o matatangay ng alon ng tukso o alon ng kasalanan mga kapatid, kundi mananatili sa ating Panginoong Diyos na nakikipag-usap, mayroong ugnayan sa Kanya. Ang kasamahan na pipiliin natin ay makakatulong o isang hadlang sa atin. Hindi tayo dapat makipagsapalaran sa pamamagitan ng paglagay sa ating mga sarili kung saan napapalibutan tayo ng mga tukso ng mga masasamang anghel at ng kanilang mga silo. Yan. So dito po mga kapatid, huwag tayong pupunta sa isang lugar na alam natin na nandoon ng napakarami mga tukso. No? Tayo ay dapat hindi mapalibutan ng mga masasamang anghel, kundi mapalibutan tayo ng mabubuting anghel sa pamamagitan ng mga kapatid. Ano ang dapat gawin sa pamamagitan ng pag-worship at pagbabasa ng banal na kasulatan? Mapalibutan tayo ng mga anghel ng Panginoon. At alam niyo po ba na yung mga anghel ng kasamaan, napakadami rin nila na nakapalibot sa bawat mga tao.
na kapag tayo ay hindi attentive at hindi po tayo malakas yung pakiramdam natin at hindi po tayo laging nakaugnay sa Panginoon, madali tayong mapapalibutan at matutukso ng kaaway na humiwalay sa Panginoong Diyos. At yun ang hindi gusto ng Panginoon. Si Satanas ay inilalagay ang kanyang mga kaakit-akit na tukso sa harap ng kaluluwa. Nagpapakita siya bilang isang anghel ng liwanag at dinadamitan ang kanyang mga tukso ng parang maliwanag na kabutihan. Ito sabi ng makalangit na dako. At yan ay nakalagay din naman sa banal na kasulatan. Si Satanas ay nagpapakunwaring anghel at para bagang napakaganda at maliwanag yung kanyang mga tukso. Ang tukso pa naman ay nakakaakit. Ang tukso pa naman ay talagang maganda. Ang tukso naman talaga ay talagang kaaya-aya, di ba? Walang tukso na pangit. Kaya marami ang nasisilo at na huhumaling at nawawala sa pananampalataya. Bakit? Dahil inilantad mo ang iyong sarili. Dapat ay nakakubli tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Nakakubli tayo sa ating tagapagligtas. Ang una nating gawain ay ang iwalay ang ating mga sarili mula sa lahat ng bagay na sa anumang paraan ay maituturing na makasisira ng kaluluwa. Ano ang dapat nating unang gawin, mga kapatid? Ihiwalay ang sarili sa anumang bagay na makasisira sa ating pong spiritual na buhay. Yan. Ihiwalay. Kung yan man ay bisyo, ihiwalay, mga kapatid. Kung yan man ay nakikita nyo na yung inyong pagsa-social media ay nasobrahan na kayo sa kaka-social media at para bagang naihiwalay na kayo sa Panginoon, iwaksin natin yan, mga kapatid. Alisin natin yan. Dahil makasisira yan sa ating buhay, pananampalataya. Kung ang Biblia ay hindi ginawang panuntunan ng buhay, ang ating namamana at ninilinang na mga gawi at panlasa ay makakasilo sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay mahalaga at itinuturing ng Diyos na higit na mahalaga kaysa ginto, maging ang gintong sinsil ng offer. Wala akong idea sa sinsil ng offer, pero ito ay isa sa mga makikita sa Jerusalem. Ayan. Ano? Isa sa makikita sa Jerusalem kasi sa New Jerusalem, dahil itong New Jerusalem ay nababalot ng mga iba't ibang mga ginto, mga kapatid. Pero yung mga batong mamahalin na yon, mas mahalaga pa doon ang Biblia. Mas mahalaga pa doon ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kahit anong pinakamamahaling bato na nandoon sa New Jerusalem, kapag ito'y bumababa at ito yung ating holy city na ating titirhan pagdating doon sa langit na bayan, bagamat napakaganda ng mga bato na yun, ang sabi dito, mas mahalaga at maganda pa rin yung salita ng Panginoong Diyos kaysa sa mga mamahaling mga bato na naroon. Na meron doon na hindi pa nahukay ng tao, yung mga batong mamahaling. Mas mahal pa sa mga nahukay na bato ngayon. Ibinigay sa atin ni Kristo ang halaga na inilagay niya sa kaluluwa ng tao. Tingnan ng kanyang kahihiyan, ang kanyang mga pagdurusa, ang kanyang kamatayan. So dito po, mga kapatid, ano daw po ang ibinigay sa atin na dapat nating pahalagahan, na pinahalagahan tayo ng Panginoon? Ano ang ating dapat na tinitingnan? Yung naging kahihiyan ng ating Panginoong Jesus, yung pagdurusa niya sa krus ng Kalbaryo, at the same time yung kamatayan niya para sa atin upang tayo ay maligtas. Yun ay hindi mapapantayan, hindi mababayaran ng kahit sino man, mga kapatid. Kung kanyang pinag-aralan ang kanyang kasiyahan, ang kanyang pinili, ang kanyang kaginhawaan, hindi sana siya umalis sa maringal na bulwagan sa langit. Sino yun? Si Satan, di ba? Sino yun? Sabi po dito, matapos gugulin ng tao ang kanyang buhay sa pagsunod sa kanyang mga sariling udyok, na iniligay ang kanyang mga talento sa dambana ni Satanas at pinili ang kanyang sariling kagustuhan. Ano ang kanyang natamo? Murang makamundong palakpakan. At ano ang nawala sa kanya? Isang walang hanggang pagpapala. So dito po, mga kapatid, si Jesus Christ ay iniwan niya ang trono sa langit upang magkatawang tao para sa atin. No? Upang mamatay para sa atin. Si Satanas ay umalis sa langit, pinalaya sa langit
Para ano? Para itaas ang sarili. Pero si Jesus Christ, naparito sa lupa upang tingnan, upang makita siya na siyang ating tagapagligtas at dakilang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya malaki ang pagkakaiba. Si Satanas dito napunta para sambahin, para maging hari, di ba? Para siya ang kilalanin. Pero si Jesus Christ nagpunta rito dahil may malasakit sa atin, nagmamahal sa atin. Gusto tayong maligtas, mga kapatid. Kaya kung saan tayo dapat makisangkot sa gawain ng Panginoong Diyos. Oh, sa pag-rescue sa mga kaluluwang nawaglit. Hindi tayo dapat na makisangkot sa gawain ng pagkakasala. Hindi dapat tayo makisangkot sa gawain ng pagkaluho at pagkahiwalay sa Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos sa halip na gamitin ang ating mga kapangyarihan, ang ating mga talento at ang lakas ng utak at kalamnan sa mga bagay na hindi mahalagang bagay at walang kabuluhan, ano daw, para lamang libangin at pasayahin ang sarili upang dalhin ang walang hanggan sa pananaw at panatilihin ang ating sarili sa ilalim ng kontrol ng patnubay ng banal na espiritu. Ang sabi dito, mas mahalaga na yung ating pong mga buhay, mailagay natin sa gawain ng Panginoong Diyos. Mailagay natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid ko, kaysa sa kalayawan ng sanlibutan. Huwag nating kalilimutan na palakasin din natin ang physical nating lakas para tayo ay magpatuloy sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Yan ang napakahalaga. Kasi nga, kung magkakasakit din naman tayo, ay paano tayo magpapatuloy sa gawain ng Panginoon? So, ang ating mga oras, ang ating mga buhay, inilalaan natin hindi sa mga bagay na kung ano paman, kundi sa Panginoon, no? Kundi sa Panginoong Diyos. Yan ang dapat nating sangkutan, mga kapatid. Ang matataas, dalisay, nagpaparangal ng mga tema ang dapat na maging paksa ng pagmuni-muni sa bawat isa sa atin bilang kanyang pag-aari ay sinabi ng Diyos, o hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ka sa iyong sarili, ang sabi dito, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't walatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20. No? Mga kapatid, kahit sa ating katawan, no, ay dapat napapurihan at walatiin ng Panginoong Diyos. Paano mawawalhati ang Panginoon kung lahat ng gusto nating kainin, kinakain natin? Di ba? Paano mawawalhati ang Panginoon kung lahat ng gusto nating inumin ay iniinom natin kahit na nakakasira sa katawan? Paano natin mawalhati ang Panginoon kung sa buong maghapon tayo ay nakatutok sa social media, no? Nakaupo lang tayo at wala tayong exercise man lang? Paano lalakas ang iyong katawan? At paano magrereklamo ko sa Panginoon at the end of the day na, Panginoon, bakit ako nagkasakit? Tapat naman ako sa iyo. Ang problema, tapat ka nga sa Panginoon. Check yun. Kaya lang inalagaan mo ba yung katawan mo para hindi ka magkaroon ng ganyang karamdaman? Ibig sabihin, yan ay ating kapabayaan. Yan ay ating kasalanan din. Na pinalakas mo nga yung iyong pagbabasa, yung isip. Pero yung physical mong katawan, hindi mo nawalhati ang Panginoong Diyos. Kaya high blood, kaya ka nagkaganyan, nagkaroon ka ng sakit. Kaya sabi dito, sa banal na kasulatan, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mitiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. So ang sabi dito ng banal na kasulatan, anuman ang ating gagawin, magbigay kalwalatian sa ating Panginoong Diyos. Ang mahalaga, mapasaya ang Panginoon. Ang mahalaga, mga kapatid, ay ang Panginoon ang mawalhati sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang maitaas ay ang ating pong tagapagligtas, mga kapatid ko. Kaya kung makikisangkot man lamang tayo sa gawain na ng ating Panginoong Diyos, makisangkot tayo sa pagpuri, pagsamba at pananalangin at pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. So yan po ang baka makalangit na dako ngayong June 12. Patuloy tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga na ito ay ating pong ihanda ang ating pong mga sarili at bigyang karangalan ng ating Panginoon. Ang ating pong mga prayer requests ay pwede nyo pong i-type dyan at ating pong isasama yan sa panalangin. Yan, sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano. God bless po sa inyo pong lahat at happy
Happy midweek po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng maliwanag na umaga. At kasama ka namin sa umaga na ito sa pamamagitan ng aming live devotional. At nakita namin na iyong kabutihan ay patuloy na walang hanggan simula sa umpisa hanggang sa ngayon. Ngunit ito kami ay patuloy na nagkakasala. Aming dalangin na samahan kami palagi, bigyan kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo upang sa ganun kami ay makita namin ang tama at kami pa maging kasangkot po ninyo sa bawat sandali. At salamat sa lahat ng mga lesson sa bawat umaga na tunay na nagigising sa amin at nawa ito ay aming maalala sa maghapon na ito. Kami ay maging kasangkot sa inyo sa ano pa mang aming mga gawain. Sa pagpapatuloy, nais namin isama pa rin sa panalangin ng mga prayer request ng mga kapatiran na kami ay samahan sa aming mga pagpapagaling. Patuloy na comfort sa family ni Sister Christy Murillo Yoyo sa pagpanaw ng kanyang asawa ay aming dalangin po sa inyo. At ang family din ni Sister Emelinda Makalalag ay patuloy namin kasama sa panalangin, ingatan bawat isa sa kanila at kalusugan ang aming dalangin sa kanila. Ganyan din ang kanyang asawa na naghahanap buhay na sa araw-araw ay inyo pong ingatan. Ganyan din ang kanilang pagbabible study ay patuloy niyo po silang samahan, bigyan ng karunungan at kaunawaan. Sila ay maunawaan ito at mabilis. At ang kanyang asawa ay patuloy na makita ang inyong kabutihan, tumanggap bilang personal at tagapagligtas. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang fast healing and recovery kina Cristina Palyarca, kay Ma'am Lovejoy Diwa, kay Jessie Mel Duque, kay Lilia Mencias Umanya, gaya din kay Brother Ambet Ramos, kay Baby Josiah. Patuloy na malakas na resistensya at kalusugan ng aming dalangin para sa kanya at sa kanya din pamilya. Kay Rodencia Cordova Tomas, gaya din kay Elria Lopez, kay Divina Rodriguez, kay Vine Ingrid Makinana, Clorilyn Abesillas, Ana Rosbel Tolentino, kay Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, Claire Andaya, Judilyn Perolino, kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin, kay Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, kay Sister Adel, Tate Carlito Tomas, Nanay Fina, kay Tate Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karen. Kasama din namin patuloy sa panalangin sina Dean Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Percy na ay gumaling na sa kanyang sakit, at Sister Risa Enriquez, at si Sister Ay Miquelantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabasog, Princess Gurquina, si Arisi, Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos sa mga kapatiran po na ito, kasama ng iba pa namin mahal sa buhay na nais namin isama sa panalangin, ay patuloy namin sinasama sa panalangin sa umaga na ito. Kayo po nakakalam ng aming mga status ng kalusugan ay pagkaloob nawa po sa amin ang the best palagi para sa amin, dahil alam namin kayo ang pinakamarunong at pinakamapagmahal at tapat, dakilang manggagamot. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay maaaring makisangkot sa inyong mga gawain upang sa ganoon kami makatulong sa pagtatapos ng inyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat sa pagdidig sa aming panalangin. Patawad ang aming panalangin para sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.